Kang susuko. Alam ko nabibigatan ka na, nahihirapan ka na, pero magtiwala ka sa Kanya. Ang sabi ng Diyos, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Alam ko may mga times na sinasabi mo na sobra-sobra na to, hindi ko na kayang i-handle, hindi ko na naiintindihan yung nangyayari. Tandaan mong sinabi ng Diyos, ako isa sa iyo, huwag kang matatakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Lahat po tayo ay may mga pagsubok na pinagdadaanan na minsan napapatanong na tayo. Kinu-question na natin ang Diyos. Kasi hindi na natin naiintindihan eh. Pero ang Diyos po, alam niya ang ginagawa niya. Lahat ng nangyayari sa atin, inaalam niya mangyari yan. Dahil may purpose. Maaring piniprepare niya tayo for something big. Sabi sa James 1:2, kailangan maging masaya tayo kapag may mga pagsubok na dumadating sa buhay natin. Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Ang ganda ng sinabi doon, di ba? May mga pagsubok sa buhay natin na hinahayaan ng Diyos para mag-grow tayo, para lumago tayo sa Kanya. Kailangan lang natin magtiwala sa Kanya. Naalala ko yung sinabi sa Isaiah 40 verse 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala sa Diyos. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Kaya kapatid, stop trying and start trusting. Huwag ka mag-focus sa problema mo, mag-focus ka kay Lord.